Hello mga tol, so ngayon pag-uusapan natin ang Raider Blade at Raider Pro. So it's 2026 at gusto mo na magkaroon ng Raider 150, may dalawa kang pagpipilian ng Raider Blade at Raider Pro. Hindi na natin isasama dito ang Raider FI yung gaya ni DOS, dahil nga ito ay discontinued na, pero kung ganung forma pa rin ang gusto mo, good luck na lang. Dahil bihira na lang ang brand new ng ganung forma, kung makabili ka man mas mataas na ang presyo nito kumpara sa original price. So bakit nga ba nawala or na-discontinued ang Raider FI sa Pinas? Nagawan ko na yan ng video, kung di mo pa napanood panoorin mo na lang. Balik tayo sa topic, first time mo bibili ng Raider 150, may dalawa kang pagpipilian ng Raider Blade at Raider Pro. Simulan natin sa Raider Blade. Ito ang pros and cons ng Raider Blade kumpara sa Raider Pro. Number 1, mas mura, makakatipid ka ng halos 16,400 pesos. Kumpara sa Pro version, malaking bagay na ito para sa pambili ng helmet at accessories sa motor mo. Number 2, mas magaan dahil wala itong mabigat na ABS unit tech sensors. Mas magaan ito kesa sa Pro version. Mas maganda kung ang hanap mo ay power-to-weight ratio. Number 3. Sporty look. Kung gusto mo ng porma ng Raider FI, Blade ang para sa'yo dahil na-retain nito ang porma ng Raider FI First Gen, mas pogi rin itong tignan kesa sa Raider Pro. Number 4. Slipper clutch. Kahit sabihin nating entry-level lang ang Blade, meron na itong slipper clutch assist system. Hindi maglalak ang likod na gulong ng motor kapag nag-downshift ka ng mabilis. Number 5. Madaling i-maintain dahil gumagamit ito ng tradisyonal na susi, walang issue ng low battery at remote o sensor na minsan ay nangyayari sa mga keyless systems. Dumako naman tayo sa cons ng Raider Blade. Number 1, walang ABS. Ito ang pinaka-downside ng Raider Blade, wala itong anti-lock braking system, kaya kailangan maingat ka sa pagpipreno lalo sa basa o madulas na kalsada. Number 2. Walang Bluetooth, hindi mo makokonekta ang cellphone mo sa dashboard. Hindi mo makikita ang Google Maps directions o notifications sa panel habang bumabiyahe. Number 3. Lumang susi. Dahil hindi ito keyless, kailangan mo pa rin itusok ang susi tuwing aalis ka, hindi kasing cool o convenient ng Pro na nasa bulsa mo lang ang remote. Number 4. Resale value. Sa future, mas mabilis bumaba ang resale value ng Blade kumpara sa Pro dahil mas hinahanap ng mga second-hand buyers ang mga modelong may ABS at keyless tech. Dumako naman tayo sa pros and cons ng Raider Pro. Kung gusto mo ng safety, para sa'yo ang Raider Pro. Number 1. ABS. Ito ang pinakamalaking panalo ng Pro dahil may anti-lock braking system na ito o advanced braking system. Hindi maglalak ang gulong kahit bigla ka magpuwersa ng preno sa madulas na kalsada. Number 2. Keyless convenience. Hindi mo na kailangan pa maglabas ng susi kung nasa bulsa mo ang remote, pipindutin mo na lang ang ignition para umandar. Mas mahirap din itong manakaw dahil sa built-in alarm. Number 3. Smart dashboard. May Bluetooth connectivity, pwedeng i-connect ang phone sa Suzuki Ride Connect app para makita ang GPS navigation at call text alert sa mismong screen ng motor. Number 4. Mas maliwanag na ilaw. Gamit nito ang Gixxer-style LED headlight, mas malayo at mas malapad ang abot ng liwanag nito lalo sa gabi kumpara sa standard na ilaw ng Blade. Ngayon naman dumako tayo sa cons ng Raider Pro. Number 1. Mas mahal. Kailangan mong maglabas ng dagdag na 16,400 pesos. Ito na ang pinakamahal na underbone sa merkado. Number 2. Mas mabigat. Dahil sa ABS sensors at mas malaking battery, ang timbang nito ay 115 kilograms, mas ramdam ang bigat nito sa handling kumpara sa Blade. Number 3. Mas komplikadong maintenance. Kapag nasira ang ABS sensors o ang keyless system, hindi ito basta-basta maayos ng mga tabi-tabing failure, kailangan mo po itong dalhin mismo sa official Suzuki Service Center. Number 4. Battery dependent. Kapag na-drain ang battery mo o wala ang remote, mas mahirap itong paandarin kumpara sa Blade na desusi lang. Yan ang pagkakaiba ng Raider Blade at Raider Pro. Ngayon alam mo na kung alin sa dalawa ang para sa'yo. Kung ako ang papapiliin, mas pipiliin ko ang Raider Pro dahil sa advanced and safety features nito na wala sa Raider Blade. Ikaw, alin sa dalawa ang pipiliin mo? Ang Raider Blade o Raider Pro? Comment down below. So hanggang dito na lang mga tol, salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video nato, pa-subscribe naman para lagi kang updated sa mga future uploads ko.